business ngayong umaga. Pagdating sa fashion, ilan na muna tayo dahil hirit na natin mga kababaihan yan, hindi ba? Kaya naman ng iba't ibang accessories na dumadagdag sa ating ikagaganda. Sabi nga nila, maganda naman yung simple, pero kung may idadagdag ng konting accessories para magkaroon ng accent, yan ay makakabuti rin po. Ngunit alam niyo ba, mga kapambansang almusal, na may sa pamamagitan din po ng mga ito ay hindi lamang tayo magiging fashionista, kundi maaari din natin itong maging negosyo. Yung pang mga hilig-hilig natin, kadalasan dyan nagmumula yung ating idea sa pagkakaroon ng negosyo. Kaya naman, ngayong umaga kasama natin ang may-ari ng Juliana Collection na si Michelle Enidero upang bigyan tayo ng mga tips at turuan tayo ng mga bagong ideas when it comes to accessories and in making it a business. Good morning, Michelle. Hello, good morning po. Ayan. Gusto niyo muna bumati sa ating mga kapambansang almusal at sa lahat ng inyong mga naging customer ng Juliana Collection. Yes, good morning po sa lahat ng nanonood ng Pambansang Umaga at maging sa Pambansang Almusal. Maging sa mga clients ko, relatives and friends. So, may nababago po sa inyo. Ayan. Michelle, bakit yung una-muna kasi Juliana Collection, Michelle ang pangalan mo? Hindi sino na sa iyong pangalan ng yung business. Una-una, yung Juliana, it comes from my daughter. So, very obvious. Kapapanganak ko pa lang siya. And then, kaya nag-come up ako sa pangalan ng Juliana. Siya pag first daughter, parang, uwi lang talaga. Oo. At sabi na swerte daw yan? Yun nga, kaya yun na yung right after that. Doon nakaisip na ako negosyo. Sa isip ko, dahil ng Juliana na yung papangalan ko. So, hindi mo ba talaga yung mga accessories kaya ito yung naisipan mong gawing negosyo? Yes po. Kung sa hilig nyo, ano pa yung nag-inspire sa inyo na yung mga accessories ang inyong gawin nyo? Actually, yung before pa yan, di ba nauso pa before yung Friendster? Wala pang Facebook dati. So, parang sa selfie ka. So, parang kinukulan ko lang yung gawa ko before until I post it na sa Friendster. Then, somebody na lang na nag-make na ng order, yung mga gano'n. So, nga, pwede pa siyang negosyo At yun, doon ako nakakuha ng idea na pwede pa na siyang gawin business. So, are you saying that before ikaw lang ang gumagawa ng iyong mga accessories, kagaya itong mga ito? Yes po. Bali yung ginagawa ko, pag meron akong lumang accessories, ginagawa ko, nire-recycle ko siya. Parang kunyari, bago naman siya. So yun, hanggang sa, yun, nakakuha ko ng craft store na pwede kong bilhan. Ayun, pwede pala ako gumawa. So, opo, doon na, hanggang sa sariling designs ko, ideas ko. Total na sabi mo naman na yan, paano ba sinisimulan yung ganitong uri ng negosyo, Michelle? Medyo malaki-laki ba muna ng kailangan? Saan niyo ba kinukuha yung mga materyales para makabuo kayo ng ganito kagagandang mga accessories? Usually available sila sa mga craft store or kung, syempre hindi ko sabihin yung secret ko. Pero sige, sabihin ko na rin, nahiya ko. Oo, share mo naman sa atin. So, doon po sa mga budget lang, syempre sa Divisoria, meron yan. Sa Manila, alam Manila po talaga dahil dito din po yung mga suppliers natin. And then yung iba, talagang kahit recycle mo na yung sarili mong materials, i-recycle mo lang siya. Yung mga chain, yung mga nakikita mo sa hardware, pwede yun kasi aluminum yun eh. Tapos yung iba dyan, yung mga balls, yung mga Christmas balls, pwede yun. Lagyan mo na siya ng lock. So, ganun yung mga materials mostly. Leather, yun, pwede din yun. Yung mga fabric, pwede mo siyang gamitin. Ayun, basta kailangan creative ka lang. Yun po, dapat talaga may idea ka. Pero paano mo ginagawa yung mga accessories na yan? Paano nagka-come up yung isang napakagandang kwintas, isang napakagandang pulseras? Ikaw mismo ang gumagawa, hindi ba, Michelle? Opo, pati designs. Pero usually talagang tumitingin din ako sa online, sa mga magazines, sa mga TV, sa mga shows ng artista. Kung ano yung trend ngayon, at least up to date ka po. Nakita ko dito meron tayong mga gamit sa pagbuo ng isang magandang pulseras o kaya kwintas. Parang tinatwist-twist lang ba itong mga ito kagaya nito? Medyo madali lang naman po ito, pero at first, syempre kailangan natin ng practice makes perfect na sabi nila. At paano ba tayo magka-come up sa ganitong bracelet? Para naman magkaroon ng idea yung ating mga kapambansang almusal na gusto rin mag-venture, kaya magsimula ng ganitong negosyo, kahit magsimula lang sa maliit na puhunan. Kunwari sa bracelet. Okay, so sa bracelet, ang simulan natin, kailangan natin ito yung mga locks niya. Ang tawag yung lobster locks. Lobster lock? Marami pong kinds of locks may tagalog, may lobster din. Ito po jump rings. May mga individual sizes din po yan. Ayan, mga jump available. Then chains. Etong chains, marami kang makikita yan kahit yung mga dati mong kwintas, dati mong necklace. Correct. Kahit sa mga bag, kung napapansin nyo, uso na rin yung mga bag. Yun yung iba ginagawa rin nilang mga necklace bracelets. Then connectors.
Ito available siya sa mga craft stores. Sa bookstores meron din. May nakita rin ako sa mga bookstores. Ayan. Then extender. Itong extender ginagamit yan. Yung parang extension lang siya. Kung medyo chubby yung magsusuot. Anong tawag dito sa ano na to? Parang Mga pliers po. Ito yung flat long nose, then cutter. ito yung ginagamit sa pag-twist. Oo, sa pag-twist. ano. Kasi kung yung bare hand natin gagamitin, medyo Oo nga. So, Tsaka medyo matigas yung ilang mga materyales. opo, kailangan po talaga natin ng tools. So itong mga tools na ito lang ang kailangan ng ating mga kapambansang almusal. Long nose, flat nose, at saka isang cutter. Opo. And then yung mga materials are available na sa mga craft store. Yes. Mhm. At syempre, ano-ano ba yung mga dapat i-consider, Michelle, kapag ikaw ay into accessory business? Unang-una dapat may lugar po. Hindi ko naman sasabing malaking lugar. Oo. Kasi may maliliit siyang items, maliliit na materials. So kung ito ka lang sa gilid-gilid, medyo magkakagulo-gulo eh. So dapat good working space, at least malaking table. And then kahit pa paano hindi ko masasabing kailangan online ka lagi updated. Pero ang sasabi ko lang, kailangan updated ka rin sa paligid mo kung ano yung uso. Para hindi ka naman 2014 updated na yung For now, 2014 pa kayong suot mo yung mga, di ba, parang 1990s. Pwede. Kailangan nakasunod ka sa uso. Tsaka ngayon, lalo na po, back to school na. So parang uso naman ngayon is minimalistic eh. Yung hindi na masyadong maberloroy. Kaya ngayon uso yung mga simple na lang po. Ano ba yung mga pwede mong i-share na tips sa ating mga kapambansang almusal na gusto rin magsimula ng ganitong uri ng negosyo, Michelle? Kasi medyo, sa tingin ko, hindi naman ganun kahirap. Opo, tsaka hindi din ganun kamahal. Siguro sa umpisa lang ho, kung hanggang hindi niyo pa po kabisado yung business, mag-start mo na kayo ng mag-invest ng konti lang. Yung medyo, huwag naman kayo mag-spend ng sobrang dami pera. Basta konting money lang kayo mag-invest. Then, tingin nyo kung saan kayo papatok, doon nyo siya ituloy, doon nyo siya ituloy lang po. At dito sa bahay lang, pwede, Opo, di sa ba? bahay lang po actually. Then, pinopost ko lang po sa online lang din po. Kaya ang deliveries ko, yun, ang courier lang po, via courier lang. At yan ay by order, magsisimula sa mga kaibigan. Opo, relatives. Ayan. Sila ang mga nagmamahal sa atin. Kaya supportahan nila tayo. Ayan. At syempre sa mga fashionista out there, saan ba pwedeng makontak ang Juliana Collection? Yun, bali, please visit po our may Facebook page, Juliana Collection, or facebook.com, juliana.collection. So then, you may text me 0922-731-6622. At dahil saan yan, pwede kang tawagan. Opo, tama. Ayan, naka-flash na po sa screen yung like mo po. Maraming salamat, Michelle. Thank you, Sally. Meron ka bang gustong pasalamatan pa? Yung mga kliyente mo na talaga tumatangkilik sa inyong Yes, mga yung mga gawa? yung mga suki ko, pati po yung mga nagbabash din. Oo. Hindi, doon po sa mga suki at doon sa mga lahat po na sumusupport mo. Dito po, sa Net25, maraming salamat sa invite ko. Ayan. At syempre kapag may mga bago ka pang, yung mga trendy collections mo, pwede mong i-share sa ating mga followers. Sure po, sure. Sana magkaroon kami ng mga ganyang kagandang accessories by Juliana Collection. Yes. Thank you so much, Thank you, Michelle Sally. Angera, ang maaari po ng Juliana Collection. At good luck sa iyong business, ha, Thank you Michelle. po. Ayan mga kapambansang almusal, may bago na naman tayong natutunan ngayong umaga. Nalaman natin kung paano tayo pwede magkaroon ng munting negosyo mula sa mga mumunting accessories na inyong nakita kanina nandito sa aming harapan. At hindi lang tayo maging fashionista, kundi maging instant entrepreneur din, no? Ano ba naman ang ika-uunlad natin kung pwede tayo magsimula ng isang maliit na negosyo. At syempre dito sa Usapang Business, sama-sama tayong matuto, magnegosyo at umunlad. Magbabalik pa po ang inyong pinaka-paboritong morning show, Pambansang Almusal!